Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang inyong Vice Presidente na hindi naman nagtatrabaho kundi gala lang ng gala at ano lang po, parang entertainer ang dating. Yung huling-huli sumasayaw siya ng kung ano man yung sinasayaw niya na naka Snow White. Ano? Alam nyo, napaka-hipokrito talaga, no? Biruin mo, Snow White daw siya. Feeling niya white ang pagkataon niya. Dapat ang sinuot mo, no? Ikaw si Cruella de Vil. Dahil na lang sa kanyang pag-uugali na napakasama mga kababayan. At the same time kasi may sinabi siya tungkol sa undas, itong All Souls Day na ito o All Saints Day nung November 1st o ano man yan, no? Meron po siyang mensahe, no? At ganun din po ating pag-uusapan si Chis Escudero, na ano kayang meron ng ebidensya itong si Chis Escudero kay Martin Romualdez simula nung siya ay nag-privilege speech doon sa Senado na nandoon pa ang inyong tokmol na Vice Presidente. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mensahe na naman ni Sara Tokmol Duterte para po sa mga pamilya ng mga ito po yung sineselebrate nyo po yung inyong All Souls Day or All Saints Day. No, mahaba-haba po yung kanyang mensahe diyan mga kababayan, pero napaka-hipokrita, napaka-sinungaling, at higit sa lahat hindi po sincere yung kanyang sinasabi. Sabi niya tayo po'y magkaisa, magbuklod-buklod, let's hope and pray. Yun daw po, para daw po sa ikakatahimik ng mga kaluluwa ng mga namatay, no? Hindi niya ba naisip na hindi matatahimik ang kaluluwa ng mga pinatay ng pamilya nila, yung mga inagrabyado ng pamilya nila, lalong-lalo na yung pamilya ng mga yan na hanggang ngayon humihingi ng hustisya. Kung pwede nga lang makabalik mula sa hukay o kung nasaan man itong mga pinatay nila, yung sinasabi dyan na mahigit sa 30,000 na mga Pilipino na puro lang mga mahihirap, wala ngang nasakoting big fish ang tatay niya nung presidente sila. Mano pa nung pareho silang mayor dyan sa Davao City? Ilang tao ang baka pinalamo nila dyan sa crocodile farm nila, no? Yung pagkikwento po ni Matubato at Las Cañas, paano nila kinakatay na parang matadero yung mga biktima po ng karahasan ni Digong, no? Biruin mo yan, magsasalita ka ng ganyang mensahe, no? Let's have unity and hope, at tayo'y manalangin. Yung unity na nga lang wala kayo niyan wala ka niyan Di sana kung gusto mo ng unity, yan ang sabihin mo sa talumpati mo. Iangat mo ang Pilipinas, tulungan mo ang gobyernong ito para naman po gumanda ang imahe ng Pilipinas. Hindi. Napaka-hypocrite mga kababayan. Magsasalita ka ng ganyan, no? So every occasion po nagsasalita siya na hindi niya muna pinag-iisipan. May mga speechwriter siya na pinapaganda lang ang imahe niya, pero wala po sa puso yan. Hindi po siya ang sumusulat niyan. Babasahin niya lang yan. Remember, nung nandun siya sa Ifugao, nagsasalita, nagbibigay siya ng mensahe tungkol sa diwa ng Pasko last year. Ano ang sabi niya? Kaya ko lang naman po ito sinasabi sa inyo kasi trabaho lang po. So ibig sabihin, yung mensaheng binabasa niya, kahit na anumang okasyon yan, kung Valentine's, kung Independence Day, o anuman na special occasion, tulad nitong sa undas, hindi po bukal sa puso niya yan. Binabasa niya lang yan kasi trabaho bilang isang Vice Presidente. Pero yung totoo, yung sinasabi niya, nang gagaling sa puso niya, wala po.
Wala pong pakiramdam yan. Unempathic, no? Wala po siyang pakiramdam ng awa. Wala po. Ang alam lang niyan, puro paghihiganti. Oo, puro karahasan ang alam niyan. Pero yung makadama man lang siya ng awa, makadama man lang siya ng pag-iyak, wala po. Daig pa niya yung pusong bato, ika nga. So yung binabasa niyang mga statement niya sa lahat ng talumpati niya, hindi po siyang sumulat niyan. Hindi niya po kaya yan, mga kababayan. Itok-itok nga yan eh. Bubita yan, mga kababayan. Kaya nagtataka kayo, paano nakapasa ng pagiging abogada yan? Yung sinasabi niya na ngayong panahon ng undas, tayo'y magkaisa, tayo'y manalangin, tayo'y manampalataya. Hindi po eh. Wrong pa rin eh. Bakit? Ikaw pa? Napaka-hipokrito mo naman magsabi ng ganyan. Nilalabanan nyo nga yung kaso ng tatay mo tungkol sa peking drug war niya na EJK, na ilang libo-libong Pilipino ang napatay dahil sa maling pagtuligsa, sa pinagbabawal na gamot. Inimplore, inudyukan ni Digong yung mga kapulisan na tigiin nyo na lang sa pamamagitan ng udyukan nyo para manlaban, para mawala na tong problema ko. Presidente siya niyan. Mano pa nung nandun sa Davao, baluarte nila ang Davao. Kung kokontra kay Digong, alam mo na, baka gagawin kang dinuguan. Di po ba? Ganun eh. Tapos magsasalita ka ng ganyan. Nakakabwisit lang, mga kababayan. Naway magkaroon ng katahimikan ang mga kaluluwa ng mga mahal nyo sa buhay. Napaka-ipokrito. Parang pinapatayin mo, tapos kunwari, kunwari wala akong alam kunwari malinis ako. Alam naman ng tao na ang pamilya nyo mga berdugo. Tignan mo na lang yung kapatid mo, nag-verbal at physical abuse sa isang bugaw. Maski na bugaw yun, may karapatan pa rin yun. Yung tatay mo umamin. O di ba? Kaya nga nakakulong sa ICC, tapos ikaw pa ang magsasalita ng ganyan. Parang napakalinis mo naman. Di po ba? Ay nako. Kaya bawat statement niya na mga tulad nitong mga darating na holidays, yung Christmas, New Year, nako, hindi po siyang sumusulat niyan. May speechwriter yan. Bakit hindi na lang yung speechwriter ang magsulat? Bakit siya pa? Bakit? Para po pinapaganda ang imahe niya. Para sa darating na mga taon na, uy, maganda na imahe ko, takbo na tayo ng presidente. Ganun po yon, mga kababayan. Adam, they can see you. Daddy, I didn't sleep yet. Not yet. Not a little bit. No. Okay, so ito po ay isang political play. Isang propaganda po yan. O political propaganda para po gumanda ang kanyang imahe. Di po ba? Pero yan po ay imahe ng isang demonyo. Mapagkunwari, balat kayo, hipokrito. Huwag kayong maniwala dyan, hindi po bukal sa puso niya yan. Actually, natatawa pa nga yan eh. Kasi bakit? Naniniwala kayo sa kanya, binobola lang naman kayo niyan eh. Di po ba? Para lang sa kanyang personal image yan. Okay? Ngayon, punta naman po tayo, mga kababayan, dito kay Chis Escudero. Si Chis Escudero nananahimik, nasasangkot na naman yung pangalan niya sa pagbibigyan niya ng salin na siya ang pinakapulubi. Sino maniniwalang pinakapulubing senator itong si Escudero noong 2024? Bakit? Nasaan ba ari-arian yan? Konti lang dineklar niyang personal assets niya na nakapangalan sa kanya. Kasi baka naman nakadistribute at mga kaibigan niya, kamag-anak niya nakapangalan. Di ba? Ngayon, tandaan nyo, nung nag-privilege speech ito sa huling hearing ng yung sa Blue Ribbon Committee sa kanilang session, bago sila nag-adjourn, talagang pinangalanan niya na po si Martin Romualdez. Lalabanan daw niya po. Ngayon, nakakailangan kayo, naka-recess kayo, di ba? Naka-adjournment. Nasaan na yung ebidensya mo labang kay Romualdez? Pero ikaw, nakakitaan ka ng butas. Baka nga pwede ka ng kasuhan. Dapat tinawag na ba sa ICI yan? Di ba? Sa COMELEC, iniimbestigahan din siya. Delikado din, mga kababayan, yung kontraktor niya. Nasaan ang ebidensya niyang matibay kay former Speaker Martin Romualdez na sinasabi niyang si Martin ang lahat ng may kagagawa na ito?
Si Martin ang may kagagawan ng dibisyon sa atin. So sinisisi niya, nagmamalinis siya. Dinideflect niya yung issue. O the question is, nasaan yung ebidensya, Chis Escudero, na si Martin lahat ang may kagagawan ng kalokohan na ito, lalong-lalo na sa flood control scam. Si Martin ang may pagkagawa ng division. O nasaan na? 'Di ba? Hindi mo mailabas. Baka naman gusto mo lang mag-apply bilang Vice Presidente no Tukmol sa 2028. Open for application, di po ba? Pinaganda mo. Talagang dinikdik mo si Martin Romualdez dahil ayun ay music sa pandinig ni Tukmol Sara Duterte na galit kay former Speaker Martin Romualdez. Kailan mo ilalabas yung ebidensya? Dapat hindi yan tulad ni Gutesa, ha? O baka na naman kathang isip na naman yan, kwentong kutsero na naman tayo. Naantay po namin, nakakailang linggo na po, no? Okay, so kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.